Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong balita ng Bilyonaryo News Channel. Title nila is Budget ng Office of the President Lumobo. Kaugnay na ito sa pasabog ni Saldico na nagpasingit, may budget insertion ang Office of the President, at dito sa news ng Bilyonaryo is lumobo ng 5 billion pesos ang budget of the President dahil siningitan na maliban pa doon sa 25% di umano na commission ng Presidente sa mga isiningit niya sa DPWH. Tapos ang palasyo ayaw sagutin ang issue na ito habang tinatawagan sila ng Bilyonaryo News Channel. So ito, to me opinion ko lang ito mga dagdag resibo na to me, totoo ang mga sinasabi ni Saldico. Pakinggan natin ang balita. Tapos ang revelasyon ni former Congressman Saldico, hinimay ng Bilyonaryo News Channel ang porsyentong nakuha umano ng Pangulo mula yan sa sinabing 100 billion peso budget insertion. Sa aming pagsusuri, kapansin-pansin ang paglobo ng pondo ng Office of the President matapos itong mailimbag sa 2025 GAA. Ang buong detalye sa Agenda Weekend Report ni Joash Malimbay. Tila nauga ang buong bansa nang biglang i-post ng opisina ni former Ako Bicol Representative Saldico ang kanyang pahayag sa gitna ng kontrobersya sa flood control scandal. Mala trailer ng isang teleserye ang kanyang mga naging revelasyon at tila itinaon pa kasabay mismo ng pagbabalik ng Senate Blue Ribbon Committee hearing. Dito niya ipinakita ang umano'y 100 billion peso worth of insertion sa 2025 budget. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako si Sekmina at sinabi ang mensahe ng Pangulo, ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Malaking bahagi nito nakalagay sa budget ng Department of Public Works and Highways. Agad itong itinanggi ng palasyo at sinabing baseless ang mga naging pahayag ni Ko, lalo na't hindi naman daw ito under oath. Sinuri namin ang inilahad na listahan nito. Ito na. Nakalagay kasi rito na may insertion din ng isang line item sa Office of the President mismo. Ang proposed budget lang dapat ng Pangulo sa 2025 NEP, 10.4 billion pesos. Pero pagputok sa GAA, bigla ito naging 15.8 billion pesos matapos pasukan ng 5.4 billion peso line item na ayon sa GAA ay locally funded. Ibig sabihin, congressional insertion. Ang bilyon-bilyong pisong ipinasok noong 2024 sa 2025 budget para sa Philippine hosting of the ASEAN Summits and related meetings sa 2026 pa. Sumangguni kami ng komento mula sa palasyo para klaruhin kung para saan ang 5.4 billion peso insertion na ito, gayong may hiwalay pang 17.5 billion peso na proposed budget para sa 2026 ASEAN Summit hosting ng Pilipinas mula naman sa 2026 budget. 10.7 billion pesos dito nakatakdang pumunta sa kaban mismo ng Office of the President. Hindi sila sumagot sa aming mga mensahe. Sa pinakahuling pasabog ni Ko, sinabi nito na 25% umano ang SOP na natanggap ni PBBM sa 100 billion peso budget insertions noong 2025. Isang bagay na ayon sa Malacanang ay walang basihan at tila hearsay lamang. Para sa Agenda Weekend, Joash Malimban, Bilyonaryo News. Grabe, no? 5.4 billion isiningit sa Office of the President for 2025 budget para sa ASEAN hosting. Wala pa next year pa. Tapos itong budget natin for 2026 may 17.5 billion ASEAN hosting. So ibig sabihin 22 billion lahat ang gagastusin. Wala na talaga. Sige na lang. Magagawa na lang natin, magreklamo. Hanggang salita lang tayo, sila ang powers that be. Para lang sinsilyo sa kanila ang bilyones. Bakit ayaw nyong sagutin ang Bilyonaryo News Channel?
Grabing, wala talaga silang, ito, opinion ko lang ito wala silang malasakit sa mga taong naghihirap sa baba. Dahil yun, bilyonis yan, ASEAN. Bakit, sabi, magtipid tayo, kung ano. Anyway, lumaki sila sa layaw. Diba? May kanta yan na Jeff Rocks, laki sa layaw, Jeff Rocks. And di sila no empathy at all. Hindi nila alam yung hirap ng nasa laylayan, yung isang kahig, isang tuka na mamamayang Pilipino na nagbabayad ng buwis. Kaya ganyan sila gumastos. ASEAN. So ito, hindi pa kasama doon, ito yung aligasyon ni Saldico, hindi pa kasama yung 25% na commission, kickback doon sa mga 100 billion Nasabi ni Saldico, nag-deliver siya ng 56 billion for Martin and PBBM. So, hindi yon sinampaang salaysay, hindi magagamit sa korte. Kaya lang sa Court of Public Opinion, bahala na tayong maniwala o hindi. Ako, naniniwala ko dito sa sinasabi ni Saldico at lalong nagpupuyos ang aking galit. Kailangan ang galit na ito ay dapat hanggang freedom of speech lang. Huwag tayong gagawa ng karahasan kagaya ng nangyari sa Nepal, Indonesia. Ayoko ng ganon. Makilahok sa mga rally. Ngayon, pangalawang araw na yung rally ng iglesia. Ang estimate kagabi as of 6 p.m. is 650,000 na. Baka today, aabot na ng sobra milyon, and tomorrow, culmination day, baka aabot yan ng 2 million mahigit. So, salamat sa Iglesia ni Cristo na nagpasiuna nito. Sinabayan na rin ng maraming Pilipino na kahit hindi member ng Iglesia ni Cristo ay nagpapakita doon. Natats ako doon sa rallyista na Ilocana from taga-Cainta Rizal. Kailan nag-Ilocano? Galit na galit kay PBBM. Binoto lang kita dahil kay Inday Sara. Binudol mo kami, sabi ng Ilocana. Kaya salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito, pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito.